Inaamin mo ba ang kasalanan dahil talagang nagkasala ka? Oo. Yan lang ang narinig namin kay Brian Koberger bago siya makulong sa pagpatay sa 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho. Ngayon lang unang nagsalita ang kapatid niyang babae tungkol sa kanilang pamilya at kapatid na lalaki. Tatalakayin ko ang mga sinabi ni Mel Koberger tungkol sa kanyang kapatid at kung paano naapektuhan ng mga krimeng inamin niyang ginawa ang kanilang pamilya. Ako si Anjanette Levi, ito ang Crime Fix. 5 buwan na mula nang hatulan si Brian Koberger ng 4 na habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay kina Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Ethan Chapin at Sana Carnotal. Pagkatapos maaresto si Koberger noong Disyembre 2022 sa bahay ng kanyang mga magulang sa Pennsylvania, naglabas ng pahayag ang kanyang abogado na iginiit ang kanyang inosente at nagsalita para sa pamilya. Bukod doon, wala nang ibang sinabi ang mga Koberger sa publiko tungkol kay Brian or sa mga pagpatay. Pinili nilang manahimik habang dinidinig sa korte ang kaso laban sa kanilang kapatid at anak. Ngayon, nagsalita na ang isa sa 2 nakatatandang kapatid na babae ni Koberger, si Mel Koberger. Nagbigay siya ng panayam sa The New York Times na lumabas sa website nito nitong weekend. Mamaya ko sasabihin ang sinabi niya. Pero una, balikan muna natin kung paano tayo nakarating sa puntong ito. Noong Nobyembre 13, 2022, tumawag sa Siyam na isang-isang ang mga ka-roommate ni na Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves at Sana Cornadel nang matagpuan ng isang kaibigan na patay sina Sana at ang nobyo niyang si Ethan sa kwarto ni Sana. Dito sa itaas? Tandaan mong may isang tao na wala sa kwarto. Hindi ko talaga kayang tingnan dito at sinabi mo ring hindi ko kaya. Lahat para sa pangalan ng aking sayaw at tawa. Umakyat si Kaylee, sumigaw dahil may tao sa kwarto, bumaba agad at paulit-ulit ko siyang tinawag pero di siya sumagot. At pagkatapos nakita ko yung lalaki, nilakad ko lang papunta sa pinto at tumakbo ako pababa. Hindi namin alam ang nangyayari. Narinig ko siyang sumigaw at tumakbo siya pababa dahil may nakita siyang tao. Sigurado ako doon, sabi niya may tao dito. Sumigaw siya, tumakbo pababa. Tinawag ko pangalan niya. Tumalon ako at nilak ko agad pinto ko dahil takot na takot ako. Narinig ko may umiiyak sa banyo at isang lalaking nagsabing, "Ayos ka lang, tutulungan kita." Tinawag ko pa pangalan niya pero di siya sumagot. Binuksan ko sandali ang pinto at nakita ko ang lalaki. Hindi siya mukhang baliw. Nakaitim lahat at may maskarang natatakpan ng noo at bibig. Narinig ko siyang sumigaw at bumaba agad ng hagdan dahil may nakita siyang tao. Sigurado ako, sabi niya may tao dito tapos sumigaw at tumakbo pababa ng hagdan. Tinawag ko ang isang pangalan at nilak agad ang pinto ko sa takot. Tapos narinig ko na may tao sa banyo at narinig ko siyang umiiyak. Narinig ko rin na may lalaking nagsabi, "Ayos ka lang, tutulungan kita." Patuloy kong tinatawag ang pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Binuksan ko sandali ang pinto at nakita ko yung lalaki. Hindi siya mukhang baliw, nakaitim lahat at may maskarang natatakpan ng noo at bibig niya. Sa 6 na linggo, nagsagawa ang pulisya ng malawakang investigasyon para matukoy ang pumatay kina Maddie, Kaylee, Sana at Ethan at ang dahilan nito. Bakit hindi nasaktan ang 2 kasama nila sa bahay? Lahat ay pinaghinalaan, ngunit hindi alam ng publiko noon na may ilang ebidensya ang mga investigador na inaasahan nilang magdadala sa kanila sa suspek. Ang K-bar na takip ng kutsilyo ang pangunahing ebidensya ayon sa pulis na natagpuan sa tabi ng katawan ni Maddie Mogan. Batay sa ulat ng laboratorio, nakita ang DNA ng di kilalang lalaki sa leather strap at may bakas ng dugo ni na Maddie at Kaylee sa likod, pati DNA ng lalaki. Tinawag na low-level ang mga resulta. Meron ding video ang mga detective ng isang puting kotse na mabilis na umaalis mula sa King Road neighborhood bandang 4:20 ng umaga noong araw ng pagpatay, matapos pumasok ang kotse sa neighborhood ilang minuto bago iyon. Pinayuhan ng FBI ang Moscow Police na imbestigahan si Brian Koberger gamit ang genetic genealogy sa DNA analysis. Iniwan sa strap ng sheath ng kutsilyo. 4 na araw matapos ang Pasko, inaresto si Koberger sa bahay ng kanyang mga magulang sa Pennsylvania at kinasuhan ng pagpatay kina Maddie, Kaylee, Sana at Ethan. Ilang linggo bago magsimula ang paglilitis noong nakaraang tag-init, umamin ng kasalanan si Koberger. May nag-alok ba sa iyo ng anumang gantimpala bukod sa plea agreement para umamin ka ng kasalanan ngayon? Wala po.
Inaamin mo ba dahil nagkasala ka talaga? Opo. Ikaw ba ang gumawa? Noong Nobyembre 13, 2022 sa Lato County, estado ng Idaho, pinatay ba at niligpit si Madison Mogan? Oh, Ginawa mo ba yon ng kusa, labag sa batas, sinadya, may plano at masamang layunin? oh. Noong Hulyo 23, 2025, hinatulan ni Hukom Hitler si Brian Koberger ng 4 na sunod-sunod na habambuhay na kulong sa pagpatay kina Maddie, Kaylee, Sana at Ethan. Nandoon ang ina ni Koberger at ang kanyang kapatid na si Amanda. May isang guhit ng madilim na pusong nasa papel sa mesa sa harap ni Koberger. Ngayon, pagkatapos ng mga pista opisyal, naglathala ang The New York Times ng isang panayam mula sa kapatid ni Brian Koberger na si Melissa, na kilala rin bilang Mel. Sinabi ng reporter na si Mike Baker na tumanggi si Mel na magsalita tungkol sa mismong krimen, ngunit nais niyang ibahagi ang bahagi ng kwento ng kanilang pamilya upang mailabas ang katotohanan tungkol sa kanilang pamilya. At kung ano ang pakiramdam na biglang mapasama sa sentro ng atensyon dahil sa pagiging kamag-anak ng isang taong gumawa ng karumal-dumal na krimen, sinabi ni Mel, "Nakakalito, masakit, parang nabiktima ka, pero hindi ka naman talaga biktima." Una, sinabi ng manunulat na malinaw kay Mel na anuman ang pinagdaanan ng kanilang pamilya ay walang-wala kumpara sa sakit na dinanas ng mga pamilya nina Maddie, Kaylee, Ethan at Sana. Isinulat ni Baker na nasa digital na kalendaryo ni Mel ang mga pangalan ng 4 na estudyante, pati na rin ang kanilang mga kaarawan, kaya naaalala niya ang mga petsang iyon bawat taon. Sinabi rin niya na hindi niya pinaghinalaan ang kanyang kapatid sa mga pagpatay, ayon kay Mel. "Palagi akong naging taong nagsasalita para sa kung ano ang tama. Kung nagkaroon ako ng dahilan para maniwala na may ginawa ang kapatid ko, isusumbong ko siya." Batay sa pinatugtog ko kanina, narinig ninyong tinanong ni Hukom Hitler si Brian Koberger kung inaamin niyang nagkasala siya at sumagot itong, "Oo." Nakakakilabot ang susunod na bahagi. Ayon kay Mel, tinawagan niya ang kanyang kapatid matapos ang mga pagpatay dahil alam niyang mahilig itong tumakbo sa gabi at madalas hindi nilalock ang pinto. Sinabi ni Mel na sinabi niya sa kanyang kapatid na si Brian, "Nagjo-jogging ka sa labas at may baliw na mamamatay tao na malaya pa, mag-ingat ka." Sabi ni Mel, nagpasalamat si Brian sa pag-aalala at sinabing ligtas siya. Tungkol sa puting Hyundai Elantra ng kapatid niya, nang lumabas ang pambansang alerto, saglit niyang naisip kung pareho ang hinahanap na modelo. Pero nalaman niya na ang sa kanyang kapatid ay 2,000 at 15 na modelo, hindi yung 2,000 at 11 hanggang 2,000 at 13 na binanggit sa alerto. Teenager pa lang ang kapatid niya, nakipaglaban na ito sa heroin addiction at minsang ninakaw ang cellphone niya para ibenta at pambili ng droga. Sabi ni Mel, tinawagan ng tatay nila ang pulis dahil sa addiction ng kanyang kapatid, natatakot silang baka mag-overdose ito at mamatay. Si Brian Koberger ay nalampasan ang addiction na iyon at bumalik sa kolehiyo. Sabi ni Mel, "Proud kami sa kanya dahil nalampasan niya ang maraming pagsubok." Pero nang maaresto ang kanyang kapatid sa bahay ng kanilang mga magulang bago magbagong taon, noong huling bahagi ng 2022, inilarawan ni Mel ang kanyang pagkabigla. Sinabi niyang tinawagan siya ni Amanda para sabihing na aresto ang kapatid nilang lalaki at tinanong niya kung bakit. Sinabi niya na ayon kay Amanda, ito ay dahil sa mga pagpatay sa Idaho. Akala niya nagbibiro lang ito, ngunit bigla siyang nahilo. Ilang araw bago iyon, sabi niya nagluto ang ina nila ng vegan cookies para sa kapatid niyang lalaki, naglaro sila ng party game sa television at nasugatan siya ng foil habang naglilinis. Natakot ang kanyang kapatid na lalaki nang makita ang dugo, pero tinulungan pa rin siyang balutan ng daliri, sabi niya. Sinabi rin ng kapatid na hinahanap pa rin nila ang pumatay. Samantala, ipinakita ng laman ng kanyang telepono na masusing sinusubaybayan niya ang kaso sa mga sumunod na linggo at buwan. Ibinahagi ni Mel Koberger ang saloobin sa ugali ng kapatid at kakulangan ng emotion na iniuugnay sa diagnosis nitong autism. Sinabi niya na socially awkward ang kapatid niya, aminadong magaspang minsan ng ugali at madalas silang magtalo ayon sa The Times. Ikinuwento niya ang pagtatangkang paalisin ng kapatid sa bahay habang nagtatalo sila, kaya pinigilan nito ang kanyang mga kamay para pakalmahin ang sitwasyon. Pero inilarawan din niya ang isang payapang kabataan kung saan nilalatagan sila ng kanilang mga magulang ng mga kumot sa deck at sabay-sabay silang tumitingin sa mga bituin. Ayon kay Mel, pareho silang mahilig ng kapatid niya sa psikolohiya at pinag-uusapan pa rin nila ito. Noong nakaraang Pasko, malungkot sila ng pamilya niya dahil wala ang kapatid niya na nasa kulungan sa Idaho.
Pero naaalala rin niya kung gaano kalala ang nararamdaman ng mga pamilya ng mga biktima. Sinabi raw ni Mel. Sobrang nagpapasenti sa akin ang ideya kaya hirap akong magsalita tungkol dito sa iyo ngayon. Sa kaarawan niya noong Nobyembre, sinabi ni Mel Koberger sa The Times na gumawa ang pamilya nila ng cake at humiling siya ng bagay na maaaring magustuhan ng kapatid niyang si Amanda. Sabi ni Mel, pinahipan niya ng kandila ang kapatid niya para sa kanya. Sinabi niya na sinusubukan pa rin ng kanilang pamilya na tanggapin ang pagkakaiba ng kapatid at anak na kilala nila at ng lalaking umamin sa pagpatay ng 4 na kabataan. Naaalala mo ba yung pusong nasa harap ni Brian Koberger sa papel nung siya'y hinatulan? Alam mo ba, sinabi ni Mel Koberger na siya ang gumawa ng pusong iyon at ibinigay sa mga abogado ng kapatid bilang suporta. Kaya para pag-usapan ang sinabi ni Mel Koberger, gusto kong ipakilala si Dr. Daniel Buber. Forensic psychiatrist din siya na kasama kong sumusubaybay sa kasong ito, si Dr. Daniel Buber. Alam mo, si Mel Koberger at ang pamilya Koberger ay nanatiling tahimik hanggang ngayon sa buong pagsubok na ito, kaya mukhang nagpasya na si Mel Koberger na magsalita sa New York Times. Ano ang opinion mo sa mga sinabi niya? Angela, hindi naman ito madalas pag-usapan ng mga tao, di ba? Pero paano kung ang apelido mo ay Dahmer o Ridgway o Raider o Bundy at kamag-anak mo ang mga taong ito, di ba? Ang tinutukoy natin dito ay courtesy stigma or stigma dahil sa kaugnayan. Ibig sabihin, wala kang kasalanan pero konektado ka sa taong gumawa ng mabigat na krimen. Dito na pumapasok ang pagdududa ng publiko. Tama ba? Kailan at ano ang nalaman mo? Yung pagkakabiyak ng pagkakakilanlan, nandito ang mahal kong kapatid na kilala ko mula pagkabata na gumawa ng ganitong karumal-dumal na gawain. Paano ko siya mamahalin, gayong siya pa rin ang kapatid kong gumawa nito, mali ba kung mahalin ko siya, pagkakanulo ba ito sa mga biktima o pamilya nila? Liapangis mo yung ilan sa mga psychological na salik. So sa tingin ko, ito ang mga hinaharap mo kapag may kamag-anak kang kilala sa masamang dahilan. Sa tingin ko talagang may epekto ito sa buhay mo at sarili itong uri ng trauma. At ang hinala ay napunta talaga sa pamilya Koberger, lalo na sa ama. Alam mo, lumipad siya papuntang Washington State para sunduin at magmaneho pa uwi kasama si Brian Koberger sa puting Elantra, kaya napunta ang hinala sa ama. Alam mo, lahat nagtatanong, sumama ka ba sa kanya pa uwi para ilabas ang Elantra mula sa Washington State? Alam mo ba na sangkot siya dito? Naghinala ka ba? Pamurawas may mga haka-haka. Ayon sa Dateline, pinaghinalaan ng isa sa mga kapatid ang kanyang kapatid na lalaki sa krimen at hinanap nila ang kotse. Alam mo, itinanggi iyon ng ilang tao. Lumabas ang prosecution at sinabi, hindi nila balak ipatawag ang alinman sa mga Koberger sa witness stand sa paglilitis dahil wala naman silang maitutulong na impormasyon. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Kung di tatawagin ng prosecution ang mga Koberger bilang saksi, ginawa ba ito ng pamilya? Baka wala talaga silang alam dito? Sa palagay ko, sabi rin ni Mel na kung sigurado siya, isusumbong niya talaga. Naalala ko tuloy ng isumbong ng kapatid ni Ted Kaczynski siya. Sa tingin ko, malinaw na may moral kang obligasyon kung alam mong may gagawing krimen ng isang tao o kahit nagawa na niya ito noon, na gawin ang tama para sa lipunan at para sa mga biktima. Pero mahirap ang situation, di ba? Saan mo huhugutin ang linya? Kung may hinala ka, sasabihin mo na ba agad sa pulis or dapat may matibay na ebidensya muna? Nilalabag mo ba ang tiwala ng taong minahal mo kasama sa hirap at ginhawa at katuwang mula pagkabata? Nilalagay nito ang tao sa mahirap na posisyon at sa palagay ko hindi natin ito napag-uusapan bilang lipunan. Palagi tayong nakatuon at tama lang sa pangunahing biktima, kanilang pamilya at mga namatay. Pero marami ring mga nadadamay na nagdurusa dahil sa mga ginawa ng mga taong ito. Sa artikulo, itinuro niya na, tingnan mo, ang ibig kong sabihin sinabi ng may akda ng artikulo, si Mike Baker, ng ilang beses. Binanggit niya na anuman ang pinagdaanan nila ng kanyang pamilya ay wala kumpara sa pinagdaanan ng mga pamilya ng mga biktima.
Pero nakaranas din sila ng ilang trauma. Ibig kong sabihin na suri sila online at ito ay dahil sa mga ginawa ng kanyang kapatid, hindi dahil sa anumang ginawa nila. At sinabi niya na hindi siya nagsalita sa publiko at ayaw nilang gumawa ng kahit ano. Nadagdag pa iyon sa trauma o nagdulot ng trauma sa mga pamilya ng mga biktima. Pero syempre, alam mo na, mahal pa rin nila ang kanilang kapatid at anak at sinusuportahan pa rin siya. Iyon ay isang kakaibang, alam mo na, uri ng pagbabalansi, lalo na sa tindi ng krimeng ito. Paano nga ba hinaharap ng mga pamilya ang ganito? Sa tingin ko, isa itong maselang pagsasayaw, di ba? Alam mo na. At sa tingin ko talagang pinagdadaanan ito ng mga pamilya. Kung mahal ko ang anak ko, kung mahal ko ang kapatid ko. Tinataksil ko ba ang alaala ng mga biktima at kanilang pamilya? At tandaan mo, nabasa ko sa artikulo na ang babaeng ito ay nag-aaral para maging tagapayo sa kalusugan ng pag-iisip. At ngayon, hindi na lang siya tagapayo sa kalusugan ng pag-iisip, kundi kapatid pa ng mamamatay. Parang isang tanda ng kahihiyan na kailangan niyang dalhin, parang isang pulang titik na palagi niyang dadalhin. Dahil sa apelido niya, siguro kapag nag-asawa siya, magpapalit siya ng pangalan. Naalala ko nung nanood ako ng CNN kung saan ipinakita ang kapatid ni Jeffrey Dahmer na nagpalit ng apelido para makaiwas sa publiko. Kaya ito ay isang stigma na dala-dala nila at alam mo hindi naman ito makatarungan. Alam mo, maraming hindi isinama sa artikulo ng New York Times at karapatan nila iyon. Pero alam mo, maraming lumabas sa investigasyon tungkol kay Brian Kohberger at sa kanyang pag-uugali sa Washington State University. Particular na ang kanyang pag-uugali sa mga babae at ang katotohanang hindi maganda ang pakikitungo niya sa kanila sa ilang aspeto o kahit papaano ay mababa ang tingin niya sa kanila. Wala tayong narinig na ganoon kay Mel Kohberger. Lumaki siya sa bahay kasama ang ina, ama at 2 ate. Hindi natin narinig na naging bastos siya kahit kailan. Maliban na lang, alam mo na, ninakaw niya ang cellphone ng kanyang ina nung siya ay nalulong sa heroin. Tinawagan nila ang pulis na nakita kong napaka-interesante dahil inisip nila na napapariwara na siya sa masamang landas. Maaring ikamatay niya dahil sa overdose. Ginawa nila iyon para matulungan siya at mukhang nailigtas siya mula sa sarili niya at sa pagka-addict sa heroin. Kaya ginawa na nila iyon dati. Tinawagan nila ang mga pulis tungkol sa kanya. May interesante siyang ikinuwento na minsan silang nagtalo pero hindi raw niya kailanman nakilala ang kapatid niya bilang marahas. Pero nagkaroon sila ng matinding pagtatalo na kinailangan niyang pisikal na pigilan siya o kung anuman. Kaya parang hindi naman talaga ganun kaayos ang lahat sa bahay ng mga Kohberger sa pagitan ni Brian at niya. Or ng pamilya. Parang pinapakita lang niya, alam mo, minsan sinasabi niya, gigisingin kami, bibili ng pagkain sa labas, maglalatag ng kumot sa deck at magmamasid ng bituin. Pero pagkatapos, ikinuwento niya yung matinding pagtatalo. Ano masasabi mo doon? Palagi ko yung sinasabi sa mga pasyente ko. Lahat ng pamilya may sikreto, di ba? Ipinapakita lang ng tao ang nais nilang ipakita at nakikita lang nila ang nais nilang makita. Siguro kaya niya nararamdaman na parang nilalabag niya ang tiwala ng kapatid kung magsasabi siya ng masama tungkol sa relasyon o pamilya. Sigurado akong nasa mahirap siyang kalagayan. Alam ko na gusto rin niyang ipaliwanag sa publiko, kumbaga, na baka hindi niya talaga inasahan ang mga nangyari. Para sa akin, iba ang pagtawag ng pulis sa kaso ng heroin overdose kaysa sa sitwasyong ito. Pero tingin ko lahat ng tao sa pamilya ay nasa mahirap na situation. Alam mo, may moral silang obligasyon na protektahan ng lipunan, pero syempre, sabi nga ng iba, mas matimbang ang dugo kaysa tubig at gusto rin nilang protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Imposibleng sitwasyon ito, walang mananalo rito. Kung masama ang ugali niya sa mga babae or may galit siya sa mga babae. Kung totoo nga iyon sa WSU, sa tingin mo ba magiging mabait siya sa mga kapatid niyang babae? At ang nanay niya? Ibig kong sabihin, magiging iba ba ang pakikitungo niya roon? Isipin mo siguro, pero kayang paghiwa-hiwalayin ng tao ang emotion nila tulad ng mga miyembro ng organisadong krimen na kayang pumatay ng 3 tao. Pagkatapos, babalik sila sa pamilya, kakain ng hapunan na parang walang nangyari at yayakapin ang mga anak. Kaya ng tao maghiwa ng emotion gaya ni Ted Bundy na namuhay ng ganito, di ba? Parang perpekto ang buhay pamilya niya pero gumagawa siya ng mga karumal-dumal na krimen sa gabi at sa iba't ibang oras. Parang hindi magkatugma ang dalawa
pero kaya ng tao na mamuhay ng magkaibang buhay sa iisang pagkatao. At kinukwento niya kung paano niya tinatawag na nanay ang kanyang ina. Siya ba yung nag-bake ng vegan cookies? Lagi silang naglalaro ng party games tuwing Pasko. Naputol niya ang sarili gamit ang foil at nandidiri sa dugo, pero tinulungan pa rin niyang balutan ng benda. Samantala di umano, alam mo noong panahon na yon, pinaghihinalaan siyang pumatay ng 4 na tao sa isang nakakatakot at madugong krimen. Alam mo, gamit ang kutsilyo. Habang nangyayari ito, makikita sa telepono niya na nanonood siya ng palabas tungkol kay Ted Bundy. Naghahanap siya tungkol sa mga serial killer. Alam mo, serial killer pagkatapos ng isa pang serial killer. Ito ang dahilan ng celebration at nagdadala sa kanya ng mararahas na pantasya, tama? Oo, parang magkakasama kayo ng pamilya, naglalaro at kumakain ng vegan cookies, lahat gamit ang telepono. Kasama ba yon sa compartmentalization? Sa tingin ko bahagi iyon pero naniniwala rin akong komplikado ang tao. Naalala ko nung nasa korte siya at iniisip ng iba na parang wala siyang emotion. Binibigyan nila ng kahulugan iyon na wala siyang pagsisisi, na wala siyang pakialam. Ang pagpapakita ng emosyon at kilos ay hindi magandang basehan ng moralidad, tama ba? Lahat ng tao ay dumaranas ng dalamhati, ngunit magkakaiba ang pagpapahayag nito dahil sa kultura, relihiyon, pagkatao at karanasan. And hindi ko sinasabi na siya ay nakaramdam ng dalamhati, hindi ko rin sinasabi na siya ay nagsisi sa kahit anong paraan. Hindi ko alam, hindi naman ako nasa isip niya. Sa tingin ko, mahirap hulaan ang iniisip o kilos ng tao base lang sa kanilang asal dahil hindi nito palaging nasasabi ang buong kwento. Pakiramdam niya na baka ang kakulangan niya ng emosyon ay dahil sa diagnosis ng autism, yung level 1 autism na dati ay tinatawag na Asperger's. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Isa sa mga pangunahing katangian ng mga taong nasa autistic spectrum ay ang hirap makipag-ugnayan sa ibang tao, ang pagiging socially awkward, at ang hirap sa social reciprocity. Kaya may maaring magmukhang malamig, walang pakialam, o walang pagsisisi ang isang tao. Pero maaring nasa spectrum lang siya at ito ay isang kakayahan na kulang siya. Naging interesante ang binasa ko at magiging interesante ring makita kung magsasalita pa siya ulit. Nakakalungkot kasi nabanggit niya kung paano niya nalampasan ang maraming pagsubok, lalo na ang pagka-addict niya sa heroin. Dapat palakpakan talaga yon. Pagkalampas niya doon, lumipat siya sa kanluran. Pagkatapos ng ilang taon, pumasok siya sa korte at inamin, ginawa ko ang mga krimeng ito. Nang tanungin siya ng hukom, talagang nakakalungkot, malungkot talaga kasi trahedya ito para sa lahat ng sangkot. Tingin ko iyon ang tunay na mensahe ng kwento. Na ang marahas na krimen ay hindi lang nakakaapekto sa mga biktima at kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mga miyembro ng pamilya, sa mga komunidad, sa mga kaibigan, sa lahat. Sa tingin ko, yung mensahe dito ay ang marahas na krimen ay malaki ang epekto at sumisira sa buhay ng maraming tao. Talagang pinaghihirapan ng mga tao na makabangon at buuin muli ang kanilang buhay. Walang duda. Salamat, Dr. Daniel Bober. Salamat, Anjanette. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.